Concepcion, Tomas, Antonio, Teofila, Samuel Sr., Chodolfo, Valeria, Victoria, Marcelina, Alfredo, Lupito, at sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo sa walang nakakaalaala at sa mga nakalagak dito sa Our Lady of Light Parish and Columbari. Isama rin po natin sa misa ngayon ang kaarawan ni Eduardo de los Reyes at maagang paggaling nila Eli Mangan at ni Sister Cecil Cerezo. Muli, mga paalaala, dahil sa nalalapit na ang Pasko ng pagsilang ni Jesus, muli tayo po ay mayroong pamaskong handog kay Maria. Ang bawat pamaskong handog na inyong bibilhin ay ipapamahagi ng ating parokya sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang pamaskong handog grocery package po ay nagkakalaga ng 200 pesos na mabibili sa may pintuan ng ating simbahan. Ito po yung eco bag na kulay green. Ito po ay ating ibibigay sa oras ng pag-aalay sa banal na misa. Nakapag-alay ka na, nakatulong ka pa. Sa December 8, araw po ng Lunes, bukas, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang mga oras ng banal na misa dito sa ating dambana ay sa ganap na ika-6 ng umaga at ika-7 ng umaga, ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi. Ang prosesyon po ay gagawin sa ika-5 ng hapon. Ipinapaalala po sa lahat na ito po ay ang pistang pangilin na dapat dumalo sa banal na misa. Sa December 12, araw po ng Biyernes, ang ating po, mayroon po tayong Advent Recollection sa ganap na ika-7 ng gabi dito sa ating dambana. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo at makiisa. Ang mga schedule po ng ating banal na misa sa simbang gabi dito sa ating dambana ay sa ganap na ika-7 at kalahati at ika-9 ng gabi para sa anticipated simbang gabi na sisimulan sa December 15, araw ng Lunes. Mayroon din pong banal na misa sa ganap na ika-3 at kalahati at ika-5 ng umaga para sa madaling araw simula sa December 16, araw ng Martes. Wala na po tayong misa sa ika-6 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. Muli, patuloy po nating suportahan ang One Vocare, tulong sa bukasyon. Ito po ay ang pagbabahagi ng 100 piso sa isang buwan para sa ating mga seminarista. Sa mga nagnanais, maaari pong makipag-ugnayan sa mga kasapi ng Vocation Ministry na nasa harapan ng pintuan ng simbahan o sa opisina ng ating parokya. Muli, maraming salamat po.
Muli, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang ikaliwang linggo ng Adviento. Ang punong tagapagdiwang po natin sa misa ngayon ay si Reverend Father Jomar A. Taroy, ang ating Diocesan Shrine and Parish Parochial Vicar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dudulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang pagdating ng Mesiyas na nagmumula sa lahi ni David. Taglay niya ang Espiritu ng Diyos at dahil sa Kanya'y sasambahin ng Diyos ng lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng karunungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang lupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa.
Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Ang magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Naway ang kaniyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasaga na kailanman.
Si Jesus ang patotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita. Siya rin ang buhay na tanda ng awa at pagmamahal ng Diyos sa mga pagano at sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya ay makikita. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kaniyang pamigkis. Ang kaniya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kaniya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at sa mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong,
Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagi sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kaniyang paniyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ang hapon din. Pakilingon po ang inyong katabi, pakibati po sila at pakingitian. Good afternoon po, happy Sunday. Mga minamahal kong kapatid, 18 araw na lamang, Pasko na. Marami na pong nag-uumpisang mamili. Puno na ang Divisoria at ang mga mall. Naghahanda na ang mga nanay ng pang Noche Buena. Punong-puno na yung ating mga kalendaryo ng mga Christmas party at gathering. Puno na rin ang ating isip sa mga alalahanin. At minsan ho, dahil sa sobrang dami ng ginagawa, napupuno rin ang puso. Pero ang tanong, napupuno nga ba ng tama ang puso? Tama ba ang pumupuno sa ating puso? Madalas ho kasi kung ano-ano ang laman ng ating puso. Mga alalahanin, no? Pagod, tampo, minsan hinanakit o galit, pagkukumpara. Minsan ang laman ng puso natin, inggit, unresolved conflicts. Kaya napakaganda po mga kapatid na ngayong 2 linggo ng Adbyento, ang tema po ng ating mga pagbasa ay malinaw. Pagkakasundo. Reconciliation. Jesus came to reconcile us with one another. Naparito si Jesus sa mundo upang kasundo tayo. Sa unang pagbasa, ipinakita ni Propeta Isaías yung magandang larawan ng pagdating ng tagapagligtas. Yung magandang larawan ng pagdating ng Mesiyas. Sabi sa unang pagbasa, yung mga dati daw magkakaaway, yung asong gubat at yung kordero, yung leopardo at yung batang kambing, yung leon at ang baka, magsasama sa kapayapaan. Magkakasundo. Ibig sabihin, kapag dumating ang Mesiyas, magiging posible ang hindi posible dahil ang dala niya, ang misyong pagkasunduin ang lahat. Pero ang tanong mga minamahal na kapatid, papaano po ba magkakaroon ng pagkakasundo? Ang sagot po ay matatagpuan sa Ebanghelyo. Nang makita ni Juan Bautista ang mga Pariseo at Saduceo, diretsahan niyang sinabi sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang parating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi."
Sinasabi sa kanila ni Juan Bautista, tumatakas lang naman kayo sa darating na puot. Kinakailangan, yung ginagawa nyong iyan, paglapit sa akin, pagpapabinyag, kinakailangan, yan ay may kaakibat na tunay na pagsisisi. Wala ho kasing pagkakasundo kung walang pagsisisi. Reconciliation without repentance is empty. Marami ho kasing humihingi ng sorry, pero ayaw umamin sa ginawang mali. Maraming gusto makipag-ayos, pero ayaw magbayad ng pagkakakulang. Maraming gustong patawarin sila, pero ayaw magsabi ng totoo. Marami ang gustong kalimutan ang issue, pero ayaw harapin ang kasalanan. Ito yung binabanggit ni Juan Bautista sa mga minamahal na kapatid. At totoong-totoo ito, ngayong papalapit ang Pasko. Gusto natin ang masaganang Pasko, pero ayaw naman nating maglinis ng ating mga puso. Gusto nating payapa ang buhay, pero ayaw nating ayusin ang mga sama ng loob sa kalooban natin. Gusto natin ng maganda ang Noche Buena, pero ayaw nating alisin ang bigat na daladala natin sa ating konsensya. Kaya't napakahalaga po ng tanong, may espasyo pa ba si Jesus sa puso natin? O puno na rin? Baka puno na ng galit, pride, comparison, o tampuhan at alitan sa pamilya. Puno ng inggit, sama ng loob sa kapwa. Puno ng mga lihim na ayaw bitawan. Mga minamahal kong kapatid, hindi po sapat na naghahanda tayo ng mga regalo, mga dekorasyon, at pinupuno natin ang ating mga mesa. Kung ang puso ay puno ng hindi maganda, walang puwang ang Panginoon. Baka ho kanta tayo ng kanta, halina Jesus, halina. Kapag dumating na ang Panginoon, puno na pala. Wala nang espasyo. Wala nang lugar para sa Kanya. Kaya malinaw ang mensahe ni Juan Bautista ngayong Adbyento, mga minamahal na kapatid. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang daan, ayusin ang daan, ayusin ang kalooban, ayusin ang puso. Ihanda ang dapat ihanda. Kaya nga po kanina sa pambungad na panalangin, ang panalangin natin, Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Lord, remove all the things that hinders us to welcome Jesus with joy. Alisin niyo mga bagay na nakagugulo lamang sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi naman talaga importante at mahalaga, pero umaagaw ng ating atensyon at focus sa Panginoon. Let us declutter our lives from these things that prevent us from receiving Jesus in our hearts. Mga minamahal kong kapatid, kaakibat lagi ng pakikipagkasundo ay ang pagsisisi. Kung merong tinakasang utang, bayaran na. Kung merong nasaktan, humingi na ng tawad. Kung may naagrabyado, ayusin mo na. Kung may ninakaw, ibalik mo na. Kung mataas pa rin ang pride, ibaba na natin. Kung may galit pa rin at hinanakit sa puso, palitan natin ng kapayapaan. Yan ho ang tunay na paghahanda sa pagdating ng Pasko. Baka ho kaya hindi natin maramdaman ang tunay na saya ng Kapaskuhan, dahil si Jesus o hindi si Jesus ang ating pinaghahandaan.
kundi ang mga Christmas list, shopping, handa, mga gathering, yung mga lakad natin at kung ano-ano pa. Pero ngayong Adbyento, mga minamahal kong kapatid, ang imbitasyon sa atin ay malinaw. Ayusin ang puso, ihanda ang daraanan ng Panginoon, magbigay ng puwang para kay Jesus. At kung magawa po natin ito, yung bigat sa puso, unti-unti ang giginhawa at mawawala. Mga minamahal kong kapatid, walang tunay na Pasko kung walang tunay na pagsisisi. Ihanda ang puso, hindi lang ang mesa, ang unang daraanan ng Mesiyas. Jesus came to reconcile us with one another, but only a repentant heart can receive a reconciling God. Wala hong tunay na Pasko kung walang tunay na pagsisisi. Ang pakikipagkasundo, lagi yang may kaakibat na pagsisisi. Only a repentant heart can receive a reconciling God. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapagpanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Kaniya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kaniyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabalik loob. Ilayo sila sa mga tukso habang pinaglilingkuran ang kanilang bayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon ng paghahanda sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasa nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Diyos naming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik loob sa iyo, upang kami maging karapat-dapat na tagapagdala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kaniyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadahilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirigo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Pagkait inumin,
hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayong tulad ni Jesus. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Mga paalaala, muli, December 8, bukas, araw ng Lunes, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang mga oras ng banal na misa dito sa ating dambana ay sa ganap na ika-6 at ika-7 ng umaga, ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi. Ang prosesyon po ay gagawin sa ika-5 ng hapon. Ipinapaalala po sa lahat na ito po ay pista ng pangilin at dapat dumalo sa banal na misa. Ang mga schedule po ng ating banal na misa sa simbang gabi dito sa ating dambana ay sa ganap na ika-7 at kalahati at ika-9 ng gabi para sa anticipated simbang gabi na sisimulan sa December 15, araw ng Lunes. Mayroon din pong banal na misa sa ganap na ika-3 at kalahati at ika-5 ng umaga para sa madaling araw simula December 15, araw ng Martes. Wala na po tayong misa sa ika-6 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. Patuloy po nating suportahan ang One Vocare tulong sa bokasyon. Ito po ay ang pagbabahagi ng 100 piso sa isang buwan para sa ating mga seminarista. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga kasapi ng Vocation Ministry sa harapan ng pintuan ng simbahan o sa opisina ng ating parokya. Ang parokya po ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa Navotas, Talim Island, Cardona, Rizal ay kumakatok sa inyong butihing puso upang inyong tangkilikin ang kanilang produktong dried ayungin, mani at atsara. Sa bawat sentimong tulong sa pamamagitan ng pagbili ninyo ay napakalaking tulong para sa kanilang parokya. Gayon din sa mga taong gumagawa nito. Bumili po tayo sa mga authorized seller. Sila po ay naka-uniform at may identification card. Maraming salamat po mula sa kanilang Kura Paroko, Reverend Father Randy B. Pascua. Pinasasalamatan din po natin ang mga nag-alay sa misa ngayon sa pangunguna nila Mr. and Mrs. Archie Lovino and LV Lumino at sa mga taong nagbigay ng kanilang pamaskong handog sa pangunguna ng Godoy family, Esmer Pirato, Nini Aposianado, Del Pilar family, Delia Dolor, Archie Lovino, Giro Ebuenga, Alma Lerado, Elpidio Albores, Ryan and Christine Santos, at Marian Reyes, at sa inyong mga kapatid na nag-alay po sa misa ngayon. Muli, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Dahil ngayon ay ang unang linggo ng Disyembre, mayroon po tayong pagbabasbas para sa mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan na ito. Inaanyayahan po ang lahat na pumunta sa harapan ng altar. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ama naming nasa langit, Panginoon ng lahat ng nilikha, nagpapasalamat kami sa iyo sa mahalagang regalo ng buhay, lalo na para sa aming mga kapatid kay Kristo na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan. Dalangin namin na tulungan mo sila, parangalan ka sa kanilang buhay, gabayan silang maglingkod sa iyo ng buong puso sa mga darating na araw. Hinihiling namin sa iyo na biyayaan mo ang mga nagdiriwang ng kaarawan at ang mga mag-asawa ng iyong biyaya upang ang kanilang pagmamahalan at pangako ay patuloy na maisakutuparan at upang matanggap nila ang iyong mga pagpapala para sa mahabang buhay, kagalakan at isang pinatibay na bigkis ng kapayapaan. Naway tulungan sila ng aming Panginoong Jesucristo na maranasan ang pag-ibig at katapatan ng mag-asawa, maging mas malapit sa kabila ng magaganda at mahihirap na panahon at manatiling matatag bilang mga Kristiyano. Dalangin namin na ang banal na Espiritu ay magpabanal sa kanila upang ang mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay mamulaklak ng sagana sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng aming patron at pintakasi, ang ina ng kaliwanagan, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagbati po sa inyong lahat. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.